Okay, bago ang lahat, gusto ko munang magkalinawan muna tayo o magkasundo muna tayo na itong lahat ng mga matututunan ninyo ngayon dito sa video na ito ay mga bagay na dapat na ginagamit lang ninyo sa kabutihan at hindi sa kasamaan, lalong-lalo na sa mga kalokohan na pwedeng gamitin sa hindi maganda sa babae. Okay? Dahil ang tanging rason lang kung bakit ko itinuturo ang mga bagay na ito ay para magkaroon kayo ng magandang relasyon o magandang koneksyon sa mga kababaihan. Matter of fact, kaya ko nga ito itinuturo ay para may ayos mo ang buhay mo, kumbaga mas makatutok ka sa mga bagay na dapat na tama at hindi mo puwersahin ang mga kababaihan na makuha mo sa kanila o may mangyari sa inyo na bagay na sabihin nating gusto mo sa inyong dalawa. Kumbaga, ang rason kung bakit ko kayo tinuturuan ito ay para sabihin na nating mangyari lahat ng bagay sa inyong dalawa ng babae ng consensual at nasa tamang paraan. Okay? Dahil ayaw ko nagagamitin ninyo ito sa kasamaan. Okay. So, ano ba itong ituturo ko sa inyo ngayon na napaka-epektibo? Na sa oras na gamitin mo sa isang babae, ay paniguradong itong babae na ito ay hindi lang basta ibibigay lahat ng bagay na gusto mo, kundi at the same time ay ito ay may in love o makakaramdam ng strong emotion sa iyo na hindi basta-basta matatanggal ng ganong kabilis lang. Sa totoo lang, sa oras na gawin mo ito sa kanya, ito yung umpisa ng pagbukas ng utak niya para pakinggan o sabihin na nating paniwalaan lahat ng sasabihin mo sa kanya. Kasi ito ay isang technique kung saan ang kanyang guard o yung sabihin nating depensa sa iyo ay paniguradong ibabagsak niya o papakawalan na niya. Okay? Kumbaga, sa oras na gawin mo ito sa babae, yung babae na nakahanda sa mga sasabihin mo o sa diskarte mo, okay, itong babae na ito ay biglang bibitawan itong depensa nga niya. Okay, kumbaga, kung naka-ready siya sa'yo, biglang papakawalan niya itong depensa niya na ito para hayaan ka na mag-perform. O actually, hindi ko naman ikaw yung mag-perform sa kanya, pero kumbaga parang instead na i-block ka niya o paghandaan niya yung mga sasabihin at gagawin mo, ang mangyayari na ay basta hahayaan na lang niya na mangyari yung dapat mangyari. Kumbaga, magkakasundo na kayo bigla. Okay? Kumbaga, biglang parang hahayaan na niya na ikaw yung mag-lead at gumawa ng mga bagay na dapat mangyari na papaniwalaan niya na tama para sa inyong dalawa. Na siguradong magugustuhan din naman niya. Matter of fact, itong ituturo ko sa inyo ay hindi lang applicable sa babae na babae mo na o matagal na kayong lumalabas o may relasyon na kayo o matagal nang may nangyayari sa inyo, okay? Kundi para din ito sa mga babae na wala pang nangyayari sa inyo o gusto mong may mangyari sa inyo o gusto mo na sabihin nating mahalin o magustuhan kanya, okay? Kumbaga, applicable ito para sa lahat ng mga uri ng kababaihan na dinidate ninyo o karelasyon ninyo o nilalabas ninyo. Okay? Ngayon, ano ba itong bagay na ituturo ko sa inyo ngayon? Well, itong bagay na ituturo ko sa inyo ay isang technique na kung saan ay gagamitan natin yung babae ng tinatawag natin na hindi lang basta pangaakit, kundi pananakam. Okay? Kumbaga, tatakamin natin yung babae, tapos pag natakam na natin siya, saka naman natin babawiin yung pananakam na iyon. Okay? Kumbaga may push-pull na mangyayari. Okay? May pagbawi na mangyayari o positive at negative na emosyon o parang roller coaster na naman na mangyayari dito. Okay? Pero dito sa moment na ito, hindi lang basta salita ang gagamitin natin, kundi pati may konting action din. Okay? May mga body language din, saka meron ding sabihin nating konting mga movements, okay, na tama. Okay, pero again, pag ginawa mo ito, make sure na nasa masculine frame ka, kalmado ka, okay? Tapos cool lang yung dating mo, okay?
tapos seductive ka, eye-to-eye contact, naka-masculine frame ka, yung boses mo, dapat seductive, okay? Kung paano mo siya tingnan, mata sa mata, tapos yung boses mo, dapat hindi ka mabilis magsalita, tapos babaan mo lang, hindi mo naman kailangan lakihan, okay? Okay na yung ganito lang magsalita, okay? Hindi mo kailangan dayain yung boses mo. Basta, ang importante ay yung sabihin natin nasa mode ka para magmukha kang kaakit-akit, okay? Kumbaga, nilalagay mo siya sa romantic vibe, okay? Pero may mga times dito na sabihin natin magmumukhang parang hindi romantic, pero still dapat nasa romantic pa rin yun, okay? Kasi may time na pag bumawi ka na, syempre, parang ang dating siguro sa inyo, pwedeng mangyari, isipin nyo na, teka muna, hindi romantic yun okay? Pero romantic pa rin yun dapat, okay? So ngayon, paano ba ito i-apply? At bakit ba dapat ito ina-apply? Well, umpisa natin sa bakit ito ina-apply, bago ko ituro sa inyo paano ito gawin, okay? Well, ang rason kung bakit ito makakatulong sa inyo, para may mangyari sa inyo ng babae, o para masarap yung mangyayari sa inyo, para mas mahalin ka ng babae mo, para magkagusto siya sa'yo, para sabihin natin mas maging maganda ang relasyon ninyo, okay? Ay dahil, gaya ng sabi ko kanina, kapag ka alam ng babae, o sabihin natin, ang babae kasi ganito yan okay? Well, actually, hindi ko sure kung nasabi ko to kanina, pero babae kasi ganito, even ang kahit sinong tao, even sa sales, pag may nagbebenta sa'yo, kung alam mo na yung kausap mong tao ay bebentahan ka o offeran ka ng isang item o isang produkto, of course, naka-guard up ka. Dahil alam mong bebentahan ka niya di ba? Peperahan ka di ba? Aanuin ka di ba? Kumbaga, didiskartehan ka pagdating sa sales niya di ba? So, naka-guard up ka, nakahanda ka sa kanya, di ba? Hindi open yung mind mo. Kaya nga yung ibang mga salesman, lalo ni mga networker, ano ba palagi nilang sinasabi kapag may binibentahan sila o ino-offeran sila ng ng produkto nila, open-minded ka ba? 'Di ba? Ganoon, 'di ba? Ino-open ka agad nila 'yung utak kasi nga ang gusto nila maging open-minded ka sa mga sasabihin niya para mas maintindihan mo o para mas pumasok sa utak mo 'yung mga sasabihin niya na maganda naman din talaga na pwede ring makatulong sa iyo. Wag na lang 'yung mga illegal. Okay, ayoko niyan. Okay, pero ang ibig sabihin ko dito is kumbaga kung magiging open-minded ka kasi, mas maiintindihan mo isang bagay kaysa yung naka-block ka. Yung baga hindi ka willing na makinig. Okay? Yung ayaw pakinggan kasi alam mo bibentahan ka nga di ba? Pero paano kung tama naman yung sinasabi niya o makakatulong naman pala sa'yo? Pero dahil nga naka-guard up ka at ayaw mo itong pakinggan, kung baga hindi naka-open yung mind mo, nabablock tuloy yung mga magagandang bagay na dapat mong marinig. Instead na makakatulong sana sa iyo ito at makukuha mo itong bagay na ito para mas maganda ang buhay mo, hindi tuloy ito nangyayari dahil nga naka-close mind ka. Okay? So ngayon, ito ang rason kung bakit importante itong ituturo ko sa inyo. Dahil yun ang goal natin. Maging open-minded siya. Okay? Hindi dahil mag-networking ka, hindi dahil may ibibenta ka, kundi para marinig niya yung mga bagay na sasabihin mo sa kanya. Hindi lang itong salita na mga ituturo ko sa inyo ngayon, kundi pati kasama yung mga itinuro ko na dati sa inyo. Okay? Ibang mga sabihin nating mouthpiece o lines na itinuro ko sa inyo. Okay? Mga linya na pwede ninyong gamitin para mailagay yung babae kung saan mo gusto siyang ilagay o para mas maging open-minded nga siya sa'yo o para mas madali na magawa ninyong dalawa yung gusto ninyong gawin o masabi mo sa kanya yung tunay na gusto mong sabihin sa kanya nang papasok sa utak niya at makukuha niya yung vibe o enerhiya o pakiramdam na dapat na maramdaman niya kung saan mo siya gustong dalhin. Kasi ikaw yung leader, di ba? Yung let's say, gusto mong may mangyari sa inyo at babanata mo siya ng mga sexy na salita o mga attractive o seductive na salita. Para pumasok to sa utak niya, kailangan bukas mo muna yung utak niya. Okay? And ito, yung mga linya at gawain na makakatulong sa kanya para mangyari na magkaroon siya ng open mind. Okay, ngayon, paano gagawin ito? Okay, kasi again, kapag hindi open mind yung babae, hindi yan makikinig. Okay, so ngayon, para maging open mind siya, kailangan ipakita mo sa kanya na hindi lang basta nagbebenta ka. Okay, o hindi lang basta gusto mo siya o gusto mong may mangyari sa inyo. Kailangan maramdaman, marinig, at makita niya na hindi ka rin ganun ka-interesado sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, tatakamin mo siya, tapos babawiin mo. Ngayon, paano gagawin yan? Di ba? Parang sa parang pag may aso, di ba? Let's say, well, hindi ko makinukumpara yung babae sa aso, pero let's say may aso, kaya may hayop na gusto kang hulihin, di ba? Kung alam ng hayop na tinataka mo lang siya sa pagkain at nilalagay mo yan sa harapan niya, pwede niya isipin na
gusto mo siyang bihagin, 'di ba? Gusto mo siyang hulihin. Pero kung makikita niya na parang hindi ganun yung ginagawa mo, takam mo, itatago mo, okay? O kaya babawiin mo, then mas lalo siya mananakam kasi inaano mo na sa kanya. So, at pwede niya pang isipin na baka hindi masama ang hangarin mo, okay? Mas lalo siya ma-attract kasi nga nabibitin siya, okay? So, ngayon, paano nga ba to gawin? Okay, ngayon sa kadate mo. Well, simple lang. Para mag-open mind yung babae, pwede mong gamitan una ng linya. Anong linya yung pwede mong gawin? Ganito. Example lang ito. Hindi naman kailangan maging ito mismo. Okay? Kumbaga, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong linya. Pero pwede nyo gamitin itong line ko. Like for example, magkasama kayo ng babae, nagkukwentuhan kayo. Tapos may sinasabi siya sa'yo, tapos medyo okay yung sinabi niya. Okay? Let's say nagustuhan mo yung sinabi niya. Kaya kahit na medyo di mo naman nagustuhan ng kahit paano. Okay, ingat kayo, baka ma-validate niyo yung babae. Tandaan nyo, hindi tayo nang bobola, hindi tayo nang sabihin natin ng pe-praise o ng ko-compliment, okay? Hindi rin tayo sumisip-sip sa babae kasi pag ginawa mo yan, isipin ng babae na ganun mo siya kagusto o hindi ka ganun kakumpiyansa sa sarili mo, kaya maabot pa sa punto na ng pe-praise ka pa o umabot pa sa punto na kailangan mo pa siyang sabihin nating bulahin, 'di ba? Para lang magustuhan ka niya. And isa pa, yung validation, di yan maganda. Dahil sa oras na ma-validate mo ang isang babae, diyan siya nababato dahil wala siyang chine-chase na validation sa iyo. Okay? So ingatan mo yung validation, okay? Ingatan mo yung pangbibigay ng compliment, okay? Dahil diyan ka maaring sumabit, okay? Kaya nga sabi ko sa iyo, dito kailangan magamit mo ito na maayos. Okay? So kausap mo siya, eye to eye contact. Okay? Nagsasalita siya. Nasa loob kayo ng kwarto o kasama mo siya sa isang lugar. Okay? Depende sa sitwasyon. Babae mo man ito, hindi pa babae, o nagde-date na kayo, may nangyari na sa inyo, o gusto mong ma-inlove siya sa'yo. Depende sa sitwasyon. Okay? Basta kasama mo siya, pero the best to sa kwarto. Magkasama kayo sa kwarto. O nakainom kayo ng wine, tapos maganda yung vibe, naka-dim light, di ba? Tapos may music na R&B, sexy, tapos nagkukwento kayo, nagkukwento siya sa'yo ngayon. Alam mo ako, may pangarap ako sa buhay. Gusto ko dumating in time, pagka nagkaroon ako ng sarili kong family, tutulong ako sa business ng ng lalaki ko. O kaya gusto ko yung kapag nagkaroon ako sa sarili kong family, ang pinaka-focus ko ay yung magiging partner ko lang. Siya magiging focus ko, yung man ko. Okay? Siya yung magiging number one priority ko. O kunyari, may nasabi siyang ganyan, maganda. Sabi mo, okay ka din no? Kaso madalas hindi. Tapos ngitian mo lang siya. Ganon. Sabi niya, paano mo naman nasabi yung ganon? Wala lang. Kasi nakikita ko sa'yo, madalas may mga bagay naman na okay sa'yo. Pero kadalasan din, may mga ginagawa ka rin na nagkakalat ka, tapos may sinasabi kang hindi maganda. Tapos ngitian mo lang siya. Ganon. Pero not all the time, ito yung sasabihin mo. Okay? Kumbaga gaya na sabi ko kanina, pang open mind lang ito para makita niya na hindi puro yung gusto mo lang na may mangyari sa inyo ang target mo. Na parang, oo nga, okay ka naman, pero madalas hindi, 'di ba? Nakikita ko nga na madalas hindi pa nga eh. Hindi nga mas madalas na okay ka minsan. Kunya, sabi ganoon, alam mo, minsan okay ka, no? Okay ka, no? Minsan. Pero madalas hindi. Ganun, 'di ba? Alam mo, okay ka. Minsan. Pero madalas hindi. Ganun, 'di ba? Bawi, 'di ba? Okay ka minsan, pero madalas hindi. Kaya naman pwede mo sabihin sa kanya na marami kang kumbaga maraming beses na o kaya purihin mo siya na sa well, not actually puri. May kasi may thin line eh. Kumbaga kung maririnig niyo yung sinabi ko kanina, hindi siya talaga puri eh. Baga hindi rin siya talaga compliment. Well, medyo, pero hindi siya talaga compliment. Napansin mo lang na may ginagawa siyang okay, pero hindi enough yung ginagawa niya. Like for example, pwede mo ring sabihin na magandang idea yan, o gusto ko yung mga idea mo, pero hindi enough. Tingin ko mas marami ka pang magagawa na mas maganda dyan balang araw. Ganon. Sasabihin mo na merong okay sa kanya, okay?
pero gusto mo na mas mag-improve pa ito. Okay? So, parang ang magiging ano niyan, magiging dating niyan sa kanya, hindi lang basta nai-entice mo siya lalo, o naaakit mo siya, o nananakam siya lalo sa sinasabi mo. Okay? Kundi at the same time, minomotivate mo siya na mas mag-chase pa ng validation mo. Okay? Naku, wala ko pala mas galingan pa kasi hindi pala ako ganun ka galing, ganun ka kaayos, o ganun ka impressive sa kanya. Yun, pwede mo rin sabihin sa kanya yun na wow, nakaka-impress naman yung idea mo. Pero kulang pa rin. Sa totoo lang, maya-maya lang sigurado ako may sasabihin ka na naman na, o may sasabihin na may gagawin ka na naman na hindi na naman impressive o hindi na naman maganda. Ganyan ka naman kasi palagi. O, di ba? Binawi mo agad, di ba? So, ganun yung mangyayari. Okay, kumbaga, pinapa-chase natin siya, okay? And also at the same time, natin sa kanya, naggalingan mo pa, okay? Para kung gusto mo may mangyari sa inyo, o gusto niyo may mangyari sa inyong dalawa, then kapag ka nag-attempt ka na ng quadruplay, o yung sabihin natin lalaruin mo na yung dito niya o saan man. Okay, kung maglalaro na kayo sa kama, okay, mag-attempt ka na sa kanya, then mas papayag siya o mas gagalingan niya pa nga. Okay? Matter of fact, siya pa'y maghahabol ng validation mo, kaya mangyayari niyan, siya'y magpe-perform sa'yo. Mas malaki ang chance na hindi siya tumanggi, kasi nga sabi mo nga sa kanya, okay naman siya minsan, kaso madalas hindi. Impressive yung ginawa niya, kaso madalas nagkakalat siya, o madalas gumagawa siya ng mali. Okay? Sa totoo lang, maya-maya lang may gagawin na naman siyang mali, o mayroon naman siyang gagawin na hindi maganda. O, diba? So, ngayon, pag nag-attempt ka sa kanya, syempre, para hindi mangyari yung iniisip mo, tatalunin ka niya, dahil ang babae, madalas yan, may competitive drive yan, okay? May competition anxiety, o sabihin natin may may nararamdaman niya na gusto niya i-prove yung sarili niya sa'yo, dahil lalo na sinabi mo nga sa kanya yung gano'n, anong gagawin niya? Papayag siya na may mangyari sa inyo kaysa tumanggi, okay? Pero gusto rin niya yun, okay? Yun nga lang, mas open na nga yung mind niya, mas mas babawasan niya yung bullshit, okay? Kasi nga isipin niya baka ma-disappoint lang to, kasi sabi nga niya kanina, mas madalas daw hindi ako impressive, mas madalas daw hindi ako okay. So ngayon ipoprove ko sa kanya na okay ako palagi, o diba? Pinapadali nun yung trabaho mo kasi mas open na yung mind niya. Tas haluan mo no ibang mga tinuro ko sa inyo na mga linya na seductive na line, okay? Tapos mo, laro-laro na, okay? Magsimula ka sa akbay-akbay, sa yakap, yung pa pala. Kapag nagyakapan kayo, okay, pag yakap mong gano'n sa kanya, pwede mong itulak siya ng konti, huwag na malakas pero bigla kang kumalas, okay, sabi mo, ano ba yan? Parang niyakap ko naman yung nanay ko. Okay? Pakita mo sa kanya na hindi mo siya ganun kagusto, okay? Na kulang, magpa-impress ka pa, galingan mo pa, okay? Para pag may nangyari sa inyo, hindi lang basta gagalingan niya, isatisfy ka pa niya, tapos at the same time hindi nga mas maliit ang chance na tumanggi siya, okay? Tapos sa relasyon ninyo, kung para naman to sa relationship ninyo, mas malaki ang chance na actually malaki talaga ang chance na galingan niya sa relationship ninyo at gusto niya na palagi kang masaya, dahil alam niya na nagkakamali pala siya at mas kailangan pala niya magpa-impress, pero kahit paano napapansin mo naman pala yung ginagawa niya, okay? So balance, di ba? Kung gusto mo naman siya i-date, so mas malaki ang chance na pumayag siya naman ipag-date sa'yo. Kasi ganun nga yung sinabi mo. Okay, kumbaga magpapa-impress ako. Okay, so ano ba yan? Para namang nanay ko hiniyakap ko. O kaya naman, naghawakan kayo ng kamay habang nasa loob ng kwarto, di ba? Kasi dumidiskarte ka na, di ba? Hinahalikan mo na siya, o inaano mo na siya. Okay, may ginagawa ko na sa kanya dito, di ba? Nag-aano na kayo, shoutout YouTube. Okay, sa YouTube tayo, tanda niyo. Okay, so nagro-romance na kayo, di ba? Nagsimula na kayo sa sa mga bagay-bagay, okay? Number 1, sa kung saan-saan, okay, hindi ko nasabihin, okay? Basta alam nyo naman kung saan yung sinabi ko sa inyo noon, pagka magpapainit kayo ng mundo, okay, yan na lang, papainit ng mundo, di ba, kung saan magsisimula, di ba, simula dito, susunod sa, yun nga, una, pwedeng akbay muna, okay, tapos yakap, okay, tapos pwedeng hawakan yung banda sa may bandang baba, okay, bandang mga
Basta, ituturo sa inyo sa ibang video, wag lang dito. Okay? Pero yun yung point ko. Okay? So, painit nyo. So, mas malaki ang chance na mangyari yung bagay na iyon, okay, kapag open na yung mind niya. Okay? So, kumpara do sa close yung mind niya o hindi siya ready na mangyari sa inyo yung bagay na iyon. Okay? Mas madali. Maraming benefit pag open na yung mind niya. Okay? So, medyo na ako doon kasi iniisip ko yung mga bagay na hindi pwede sabihin sa YouTube. Pero alam nyo na, sinabi ko na sa inyo yan dati kung saan magsisimula. Sa ang mga parte ng kung saan man. Okay? Pero again, malaki ang tulong nito, malaki ang benefit nito. Okay? Kasi ang iisipin niya, hindi lang yun ang gusto mong mangyari at hindi mo siya ganun kagusto. Lalo na kung hawakan mo yung kamay niya, tapos pag hawak mo ng kamay niya, sabihin mo, taas mong ganun yung kamay niya. Ano ba yan? Para namang kamay ng lola ko, yung hawak-hawak ko. Naalala ko tuloy kapag inaano ko siya, kapag inaalalayan ko siya, kapag kasama ko siya. Tapos bitawan mo, okay? Minsan nga, baka siya pa yung bumitaw. Ano ko ba? Ganun pa. Tapos matatawa siya, di ba? Kasi ang dating sa kanya, hindi lang puro yun ang gusto mong mangyari sa inyo. Baka hindi pa ako ganun kagusto nito. May problema ba sa akin? Magaspang ba yung kamay ko, di ba? Kamuha ba yung lola niya? Okay? So, kinikilig pa siya. Pero hindi mo naman siya pinapakilig talaga. Kumbaga, nilalagay mo lang siya sa sitwasyon kung saan magiging open-minded siya o sabihin na natin hindi na siya naka-guard up. Kasi nga, ang dating sa kanya, hindi lang yung may mangyari sa inyo ang habol mo o gusto mong mangyari sa oras na iyon. Kasi nga sa totoo lang, hindi mo naman din siya ganun kagusto. Okay, matter of fact, siya pa mag-chase ng validation mo, mas i-impress ka pa niya. Kaya mas positibo na may mangyari o mangyari sa inyo yung gusto ninyong mangyari at maging masarap pa ito. Matter of fact, pati sa relasyon ninyo, makakatulong ito kasi mas magpapa-impress pa siya sa iyo. Okay, ganoon lang. Sabihin mo lang ulit na okay yung mga idea mo. Kaso, okay yung mga, okay ka. O kasi mo, alam mo, okay ka. Minsan. Pero, madalas hindi. Okay, kaya, wow, impressive yung sinabi mo, ha. Pero, maya-maya lang, sigurado magkakalat ka na naman. May gagawin ka na naman na hindi nakaka-impress na panigurado mali. Ganon. Okay, babawiin mo. Okay, so, ganun lang. Okay, practicein nyo lang. Maraming mga lines. Gusto yung turuan kayo. Alam nyo naman kung anong dapat gawin. Nandiyan lang ako. May coaching ako. Pero, alam nyo na kung paano, how it works, okay? But anyway, that's it muna for now. Pero marami pa ako ituturo sa inyo. Hindi lang yan yung gagawin nyo. Marami kayong ibang pang pwedeng gawin, okay? Isa lang ito sa makakatulong sa iyo para mangyari yung dapat mangyari sa inyo. Okay? But again, bago matapos ito, gamitin ito ng tama. Okay? And of course, SafeX is the best X. Enjoy!